Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our first reading of the day. Tingnan naman po natin ngayon kung ano po ang makikita natin sa first reading of the day today. Yan, tingnan po natin kung ano naman po ang kanyang emotions right at this very moment. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa kanya sa araw na ito. Parasahin lang po muna nating mabuti. Bago okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. Another 10 cards po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tabi muna po yung natin yung mga hindi natin napili. Kunin muna po natin itong ating angel cards. Huwag niyo po i-skip to ha, kasi dito po ako kumukuha ng energy para sa aking mga babasahan. Yung mga manunood po, dinidetect ko na po yung energies nila, yung mga mapupunta sa channel natin, yung mga bago at mga luma na manunood ay kinukuhanan na po natin ng energies. Sige. Dito naman po tayo kumuha. At buksan naman po natin ang ating kandila. Bakit ayaw bumukas ng ating lighter? Okay. Okay, so for our it's 999, balance, finances, success, wealth cycles, what goes around comes around, release. Oh my God, this is a karmic maganda naman po sa iyo, your current circumstances are ending. Yes, lahat daw po ng paghihirap mo ay mag-end na. So you may take advantage of better ones if you are experiencing a significant change or conclusion. Viewing your life as a series of cycle or chapter may be helpful. Wow. How can you make a room for something new to emerge? Okay. This is something na ang cards po ito, it's all about releasing energies or releasing bad energies. Ang sinasabi po dito ay i-release mo na daw po lahat, for you to have a blessing for financial success, and what goes around comes around daw po, So ang sinasabi lang po dito ay you better release daw po lahat ng mga negative emotions. Huwag ka na daw po masyadong gigil,
huwag ka na daw pong masyadong gigil dahil sabi po dito, yung mga taong gumawa sa iyo ng hindi maganda, what comes around goes around, meaning ibabalik po yan sa kanila ng tadhana, o bahala na po sa kanila ang energies, no? Ang universe, no? Ang energy nila na nanluloko, ibabalik po sa kanila yung ganyan, no? Hindi mo na kailangan manggigit, hindi mo kailangan gumante on your own, no? Talaga pong hindi mo po kailangan ikaw ang kumuha ng justice para sa iyo, no? O gumawa ng hustisya para sa iyo. Hindi ka po pababayaan ng Divine Universe, at talagang babalik po kung ano ang ginawa niya, ay babalik sa kanya 100 folds or 100 times. Kailangan daw po para mapasukan ka ng good vibes, ng finances na maganda, ng success, i-release mo daw po yung mga nagpapabigat sa iyo para makapasok daw po yung magagandang energies, o makapasok daw po lahat ng magagandang bagay sa buhay mo, no? Yung new chapter po ay magsisimula, at talagang marami pong mangyayari sa yung magagandang bagay, no? Something new, no? Para mapasukan ka po ng something new, someone new, something new, sa lahat po ng blessings ay itanggapin mo po, no? Dapat po nakapag-forgive ka, i-release mo po lahat ng mga galit, sama ng loob mo, for you to release this kind of feelings, no? Yung mga nagpapabigat sa iyo, yung mga bagay na talagang kahit hindi mo po isipin, minsan talagang dahil sa sakit, no? Dahil nandyan lang siya sa puso mo, talagang napakasakit. So kailangan daw po, you have to release that energy para po makapasok yung mga magaganda at yung mga blessings along the way, no? Kasi minsan po pagka nabibigatan po yung Divine Universe, or nabibigatan sa iyo yung universe, hindi po niya yan maipapasok, no? Mahihirapan po siyang magpasok. So better na i-release natin lahat yan, i-release mo lahat ng mga nagpapabigat sa iyo, para po pumasok sa iyo yung mga dapat at mga deserve mong blessings, no? Sometimes napakahirap po kasing ilabas lahat yan, i-release lahat yan. Naiintindihan ko po kayo, no? Talagang mahirap naman po talaga, but as you release certain bad energies, pinapalitan po yan ng magandang energy ng ating Divine Universe, no? So huwag ka pong mag-alala, because there will come a time itong taong ito ay makukuha niya po kung ano man po yung kanyang ginawa sa iyo. Sabi ko nga po sa iyo is hindi ka po pababayaan, talagang nandyan at nandyan lang po yun, ano? Kaya release mo po yan para pasukan ka ng magandang energy, okay? It's time for you to release that. Okay, so punta naman po tayo dito sa ating first reading. Ano po ang emotions ng tao or person you're right at this very moment, no? Tingnan naman po natin kung ano po ang kanyang emotions, no? Painful memories, no? Sa ngayon po ay naiisip niya po lahat ng mga nagawa niya sa yung hindi maganda, lahat po ng mga bagay na naging pasakit sa iyo, lahat po ng sakit na naibigay niya sa iyo, actually ay naiisip niya po sa ngayon, ano? Hindi ka man po makapaniwala, pero itong taong pong ito ay naiisip niya na rin naman po lahat po ng ginawa niya sa iyo, at lahat po yun ay talagang, sabi ko nga po sa iyo, ay masaklap, no? Kasi kahit, yun nga po sinasabi ko kanina, kahit hindi mo po ito i-wish, kahit hindi mo panggigilan, mangyayari at mangyayari yan, dahil tadhana yan. What goes around comes around. Kaya yung mga naisip niya po ngayon, yung mga nagawa niya po sa'yo, kahit hindi mo po yan ipilit isipin, maiisip at maiisip niya po yan, ano? Kaya sabi ko po sa'yo, mag-chillax ka lang, at wag mong, kasi minsan po, the more na nanggigigil ka talaga, the more na
lumalayo yung dapat mangyari na, no? Minsan, the more na hinahawakan po natin sa ating mga kamay, minsan the more po na talagang mas mahirap at talagang hindi po talaga yan mangyayari, no? Kapag talagang sobra-sobra yung panggigigil mo. So, dapat po relax lang, no? You are too nice, I don't deserve your kindness. Sabi po dito, no? You are too nice, I don't deserve your kindness. Masyado ka daw po naging mabait, hindi niya, kaya nga naiisip niya na baka hindi niya daw po deserve yung iyong kabaitan, ano? Kaya nga sabi po dito, the passion I feel is overwhelming and I don't know how to handle this, no? Hindi niya po ma-handle. Alam niya rin po kung paano kanya trinato ay maling-mali. The way I have treated you was wrong, no? Alam niya po daw, sabi niya, it is all too much. Alam niya po, no, nare-realize niya po ngayon na marami po siyang nagawa sa iyo na hindi maganda. Kaya nga po, hindi kanya po makausap. Gustong-gusto ka po niya sana kausapin, pero hindi ka po niya makausap. Sabi niya, why do I feel this way? Ayan naman po, sabi ko naman po sa iyo, talaga pong nararamdaman din naman po niya yung mali niya pong ginawa sa iyo. Kaya nga sabi niya, pag naiisip niya yung mga ginawa mong maganda sa kanya, parang sinasabi niya, wag mo na lang siyang tratuhin ng gano'n kasi hindi naman daw po niya deserve yan, no? For some of you, talagang naiisip niya yan. Sinasabi niya nga ngayon na ang buhay niya, kung hindi mo daw alam, ay total mess right now. Talagang ang buhay niya ngayon ay susuko siya sa sobrang gulo, no? Pasuko po ito sa buhay niya at hindi niya daw po ma-express ang kanyang nararamdaman. Sabi niya kung siya daw ay makakabalik na lang sa dating yun, no? If makakabalik siya sa oras, no, na maayos pa kayo, ay siguro mas aayusin niya yung paghahawak or pag-handle ng sitwasyon nyo. Hindi po ikaw nawawala sa isipan ng taong ito, no? Kahit hindi po obvious, hindi ka po nawawala sa isipan ng taong ito at lalo po siyang nalulungkot, no? Dahil hindi ka po niya makausap, no? Sabi niya, kailangan niya munang ayusin yung mga bagay-bagay sa buhay niya. Kailangan niya daw munang kailangan niya pong ayusin, kailangan niya munang i-handle yung mga bagay na kailangan niya bago siya humarap sa iyo kasi hindi mo daw maiintindihan kung bakit hindi ka daw niya makausap sa ngayon, ano? Kasi itong taong to ay talagang nag-iisip siya na sa sitwasyon nyo, hindi ka lang daw po magiging masaya, no? Dahil sa dami po ng mess sa buhay niya, dami ng gulo ng buhay niya, ayaw ka po niyang madamay sa ngayon, no? Hindi niya pinangarap na ikaw ay madamay sa ngayon, kaya kahit papano itong taong to, tinitiis niya po, kahit naman siya ay gustong-gusto niya rin ikaw puntahan, iniisip ka niya, nasasaktan din po siya. Kung akala mo pong bato siya, ay nasasaktan po siya. At marami po siyang bagay at ikaw na hindi naiintindihan. Pareho kayong maraming hindi naiintindihan, kaya hindi niya po alam kung saan po siya magsisimula sa'yo, no? Marami pong nangyari sa buhay yung dalawa na drama na hindi po kailangan, ano? Pero nangyari yung mga drama na yan, takot din naman po itong mawala ka, pero wala po siyang choice ngayon. Ang sabi niya po, I have to let you go to find myself, kasi sa mga nangyari, sa mga drama na hindi naman po dapat mangyari, ay talaga pong nangyari, no? Talagang yan po yung kanyang hindi maintindihan, ano? At sa oras na ngayon, ay hindi po siya makagawa ng desisyon sa buhay niya, no? Patuloy po siyang nalulungkot. Sabi niya nga, namimiss ka rin naman daw niya, no? Namimiss niya rin yung samahan niyo, pero sad to say, hindi po siya makapunta sa iyo. That is your first reading of the day, no? Hindi ka po mawala sa isipan nito. Marami lang po siyang inaayos at pinagdidesisyonan, pero sinasabi ko po sa inyo, there will come a time din po, magkakaharap
at magkakaharap po kayo dito kahit hindi po i-wish, kahit hindi mo po i-wish, kahit hindi po man sa gusto mong oras at panahon, pero kayo po ay maghaharap nito. Magdarating po ang araw, malilinawan, magiging malinaw po sa iyo lahat ng nangyari sa inyo. At whether you like it or not, kahit hindi mo gusto yung timing, kahit nagigil ka ng magkita at mag-usap kayo, magkakaharap at magkakaharap po kayo, no? For whatever reason, no? Talagang magtatagpo po ang landas nyo at magkakaharap din po kayo, no? Huwag mo lang po munang masyadong i-push at baka gulo lang po ang dala sa ngayon kung ipupush mo. Pero sabi ko nga po sa inyo, magkikita at magkikita kayo ng taong ito, no? Whether i-wish mo o hindi, talagang ang tadhana, bibigyan ka po ng araw na masasagot lahat ng tanong mo, magkakausap kayo, magiging clear sa iyo ang lahat. Kaya huwag ka na pong malungkot, ha? Huwag ka na pong malungkot, magiging clear din sa iyo ang lahat. And mag-uusap at mag-uusap kayo sa ayaw mo at sa gusto, kayo po ay mag-uusap, no? Hindi man po sa oras at araw na gusto mo, pero ibibigay po sa iyo ng tadhana kung kailan ang tamang panahon na kayo ay maghaharap. Tadhana po ang magdidesisyon, hindi ikaw, kung kailan po niya ibibigay sa inyo ang tamang oras para makapag-usap kayo nang wala pong mapapahamak, walang masasaktan, at lahat ay magiging malinaw, no? Siya po ang magdidesisyon ng tamang oras at yan po ay tamang panahon na makikita sa inyo ng Divine Universe, no? Minsan po hindi binibigay sa atin kung ano yung gusto natin, pero kung ano yung nararapat para sa atin. Okay? That is your first reading for the day. I hope naka-resonate po kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko kung ano po ang mga nasa emotions nyo, no? Maraming pong salamat. And for those of you who would like to give me super thanks for this, I would really appreciate that from the bottom of my heart dahil nalalapit na po ang ating One Love a Day. Bigay ng super thanks. Maraming salamat po. And please, no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Marami pong salamat ha sa pagbibigay nyo po ng oras, manood at hindi po kayo nag-skip ng ads. Yan po ay malaking tulong na po para sa ating matatanda. Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yun ang ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That is my only official and legit FB and Messenger account. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. And, ano pa po ba ang gusto kong sabihin sa inyo? For ano naman po sa aking mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At lagi niyo pong tatandaan na kahit nasaan po ako, hindi ko po kayo matitiis. Ako po ay magbibigay ng reading of the day. Okay? Maraming salamat po. And for those of you na may mga pinagdadaanan ngayon, ang payo ko lang po sa inyo is just to live one day at a time. You do 3 things that will make you happy for the day. When you wake up, you pray and be thankful and be grateful that we are still alive. At talagang patawarin niyo po ang inyong mga sarili, ha? At wag niyo pong papabayaan ang inyong mga sarili. Patawarin niyo po ang inyong mga sarili. Wag po kayong maghalit sa inyong mga sarili. Always have a loving heart and forgiving heart para po sa inyong mga sarili. And always choose to love yourself because self-love is still the best love of all. And you have to realize that choosing yourself is still the best decision. Always choose to love yourself because self-love is still the best love of all. And you have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the Divine Universe and just let go and let God write your life and love story.
I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Ako po ay magbabalik for another set of reading. For the meantime, sit, relax, and enjoy po yung ating mga episodes or videos na hindi nyo pa po napanood. God bless you and I love you all from the bottom of my heart. Bye! Bigay ni Papa Jesus. Ano sa'yo? Ito pa no. Go ahead. Pera. Wala na, that's it? Ito po pera. Ito pa pera, oh. Bigay ni Papa Jesus. Kain mo yan, ha? Wala ka ng pera dyan, ha? Okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo. Yan ang isip niyo. Pagkain mo yan, ha? Saan ka pa? Bye-bye. Yung pagkain makunot. Bakit? Lagay mo lang po dito. Pati po. Taga po, may bibigay lang po kami sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus. Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Magandang tanghali po. May bigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Ito po. Salamat po. Sige siya po kayo sa Ampaw. Thank you po. God bless po, nanay. Apo. Pangalaman po. God bless. Bigay po ni Papa Jesus sa inyo. God bless po. Kuya, pangkain mo po yan, ha? Tayo ka ba nandyan? Hindi po. Dito po nakatimbahan po. Ah! Sa Music Ministry. Doon ka nakapwesto. Opo.
po. Sige po, Bye-bye bye po. God bless po. Ingat. Pabigay po ni Papa Jesus. Thank you po, bye po. Meron pa bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Ayan. Good. Tay, para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Papa Jesus. Tay, bye-bye. God bless po, God bless. Para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa iyo ni Papa Jesus. Thank you po. Amen. Bigay ni Papa Jesus. Kaya pagkain ato ko ah. Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan. Oras ka eh. Hindi na size yan, nasa iba. Kalagala. Ay talaga. Salamat po. Kalagala ko. E paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Sa tambay ko. Ah, lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Oh, ang daming aso ni kuya. Sais. May nagbibigay sa inyo pagkain. Nangangalakal ako. Ah, okay po. Tapos, Hayaan mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? oo. Dito ka lang ba lagi? Dito ako nagtutulog. Ah, okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Oh, isa. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po. Thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka na, Nay. Sa hirap ng buhay ngayon. Eh, ba't nandito ka, Nay? Nagasan ka ba? Yung arthritis ang sakit ko eh. Nagasan ka ba, Nay? Sa plado eh. Ah, sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Natandaan mo na ako. Ito. Ako po. Pabigay Ah, si po. tatay. Ah, si tatay. Thank you, Nay. Habay po. God bless, Tay. Thank you po. Pabigay po. Ay, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Bigay po ni Papa Salamat po, Jesus. Ito ate. po, oh. Salamat po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, tay. Salamat po, tita. Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo, ate. Opo, ingat po kayo. Taga saan po kayo? Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Ah, sige. Ingat po. God bless. Tay, Tinatawag niya bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman, Tay. sipag niyo naman po. Kanina po kasi, taglagas ngayon, taglagas. O, pang merienda niyo po yan, Sige po, ha? salamat po sa inyo. Tapos yung road bags po, Kala ko uwi sino niyo po. binubusinahan niyo eh. Ah, sige po, Thank you na bye-bye po. Thank you po, salamat po, bye-bye. Brother. Basta. Pabigay ni Papa Jesus. Ang sa'yo. Ang kaya mo yan. Ba't hindi ka makatayo? Na ano ka? Ah, okay. Sige, bye-bye. Hello po. Tama. Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much. Ito po,
po. Bye-bye po. God bless you. Tay, magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po. Ate. Ano lang, baka maano siya. Ito po, oh, bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, oh, pera po. God bless po. Okay, taga saan ka po? Sige, ingat ka po, ah. Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Hi. Hirap na hirap. Bibigay po ako ng goso. Hirap na hirap Dito siya. po tayo, dito sa kabila. Hindi mo siya lies pa yan. Kawawa naman. Hi, magandang araw po. Oh, Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ay, ito po, ano, pangdagdag po. Pagdagdag po, bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po. Kawawa naman. Diyos ko, hindi na siya makaano ko. Ano? Paglaman, may tatawigin lahat. Ano kami yun? Narinig ko lang. Siyempre, ang bigat niya. Kaya, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Sige po, ma'am. Ay, yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Sige po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, Nasa panahon ako ng kalungkutan, panahon na hindi ko alam ang gagawin. Nalilito, naguguluhan, nagtatanong sa sarili, ano nga ba ang gagawin ko? Nang biglang nag-browse ako sa YouTube at biglang lumabas ang channel mo, ang mensahe na noon ay nilabas mo. Angkop sa nadarama ko. Unang beses lang dumaan ang channel mo sa browser ko, hindi ako nagdalawang isip na hanapin ang Facebook account mo at mag-message sa'yo. Agad ka naman sumagot sa mensahe ko. Hindi ko alam ang damdamin noon, dahil parang may sumungaw sa aking pag-asa. Nang kaliwanagan sa dilim ng gabi, dumating ka, ikaw ang sagot sa panalangin. Salamat dumating ka at nakilala kita, Madam Elena. Nabago mo ang
Diyos, ikaw isang anghel na inihulog sa lupa upang kami ay tulungan na magkaroon ng linaw sa buhay.